Hi guys, ako ulit si Mikey at ang anak kong si Mikay at ito ang buhay nanay sa bahay. So this is it guys, ito ang aking first ever long form video na merong in-stream ads. Yes, na-approve na yung aking in-stream ads at ito na naman tayo, another challenge sa ating pagiging vlogger. Kaya naman samahan nyo kami sa isang buong araw namin dito sa aming bahay. At ayan na nga, bumaba na ako from our second floor. Okay, meron kaming second floor guys pero hindi kami mayaman. Anyway, nag-prepare na nga ako ng aming makakain dahil yan talaga ang pinakauna kong ginagawa sa umaga. At nagwalis na nga rin ako ng aming sahig dito sa baba dahil maya-maya lang pag binuksan ko yung pintuan namin, dudumugin na kami ng mga bata dito sa bahay namin. Papakita ko na lang sa inyo mamaya. Pagkatapos ko nga dyan ay nag-prepare na ako ng egg roll para sa umagahan namin. Nga lang ako'y napatigil dahil may narinig ako. Yun pala yung anak ko gising na umiiyak sa taas. Ganyan siya pag umaga dahil akala niya iniiwan ko siya. So pagbaba namin, tinuloy ko na tong egg roll. Syempre nilagyan ko na siya ng egg dahil egg roll nga siya. At nilagyan ko rin siya ng cabbage guys. Actually second try ko na tong gumawa ng egg roll dahil dati nagkalasog-lasog. So tingnan natin kung mapa-perfect ko na siya ngayon. At ayan, na perfect ko nga ang pinakaunang roll. So dadagdagan ko na siya at tingnan natin kung mapa-perfect ko pa ulit to. At ayun na nga, naputol na naman siya. So better luck next time na naman tayo guys. So ayan, nakaprepare na ang aming kakainin at kakain na kami. At ngayon po ay meron na namang isang nanay na maloloko ng kanyang anak. Hindi ko talaga alam kung anong tinuturo dyan ng anak ko pero tinignan ko na lang. So bago kumain, naturuan ko na yung anak ko na mag-pray muna. Kaya naman inaalala ko palagi yan na mag-pray bago kumain. Dahil kapag nakalimutan ko yan, yung anak ko ang mangungulit sa akin na hindi pa daw kami nakakapag-pray. Kahit natapos kaming kumain, tapos naalala niya na hindi kami nakapag-pray, ay talagang papaulit-paulitin niya yan sa akin na hindi kami nakapag-pray. At ayan, pagkatapos namin kumain ay naligo na rin kagad kami dahil sa sobrang init ng panahon ay ang lagkit-lagkit na kagad ng mga balat namin. And then, nag-prepare na rin ako kagad ng pangtanghalian namin na ulam. So, ang ulam namin ngayon ay sinigang na bangus. Kung napapanood nyo yung iba kong mga reels na ay nasabi ko na ron na mas prepare ko talaga na magluto dito sa bahay kaysa bumili sa labas. At ayan, hinugasan ko na yung bangus namin. So, bangus alat nga pala yung palagi kong binibili para hindi siya masyadong malangsa. Nilagyan ko na rin ng sibuyas at luya para sabay-sabay ko ng pakuluin. At habang pinapakulo ko yan, ay kukuha muna ako ng talbos dito sa aming likuran. Kaya tara, samahan nyo ako. So, ayan yung likod bahay namin. Di pa siya ganun kaayos dahil wala pa rin kaming perang pampaayos. Tapos pagkalabas mo dyan, makikita mo na itong mini garden ng aking mga biyanan. O diba? Marami sila ditong tanim na mga gulay. Kaya kung kami ay walang pera at pechati peligro na, pwede kami lang ditong kumuha ng mga talbos para lang may maiulam kami. O diba hindi kami magugutom? Nabanggit ko na rin to doon sa iba kong reels. So kung nanonood kayo ng mga reels ko, makikita nyo doon na dito talaga ako kumukuha ng gulay. Siguro i-separate upload ko na lang kung anong mga uri ng gulay ang meron dito sa taniman nila. Kasi sobrang haba na rin itong video ko. Isa pa, nilalagyan ko talaga ng talbos dahil mahilig yung anak ko sa gantong gulay at saka sa kangkong. At para lang din ma-figure out nyo yung bahay namin, ay itutur ko kayo mula dun sa harapan. So ayan yung talbusan, tapos pag umikot kayo dito sa harapan, ayan na yung aming bahay. Ayan, nagpalagay kami ng grill sa terrace namin dahil minsan pag umaga merong mga at ng mga aso. At ayan na nga ang sinasabi ko sa inyo na kapag nagbukas na kami ng pintuan sa umaga, ayan na yung mga batang hamog na kalaro ng aking anak. At habang pinapakuluan ko pa muna ang aming ulam, ay naisipan ko na magwalis-walis muna dito sa aming likod bahay dahil napansin ko na talagang ang dumi-dumi na dito. Pagkatapos ko nga dyan ay pumasok na ako sa aming bahay. Yun nga lang, pagpasok ko nagulat ako sa kaguluhan na aking nadatnan dito sa aming bahay. Pero sanay na rin naman ako dyan dahil araw-araw na rin naman silang ganyan. Bago kami kumain ng tanghalian ay naisipan ko na rin na mag-brush dito sa harapan namin dahil sobra na rin niyang alikabok. Nung nagbuhos na ako ng tubig ay nakita kagad yan ng anak ko. Kaya ayan, nagtampisaw na kagad siya at nakigulo na pati yung kalaro niya. Matapos ang kaguluhan na yan ay kumain na rin muna kami dahil napagod na ako at tanghali na rin naman. So pinauwi ko na muna yung mga kalaro ni Mikay para magkaroon naman ng peace of mind dito sa bahay namin. Hindi biro lang, matutulog din kasi kami pagtapos namin kumain kaya pinapauwi ko na talaga sila kapag tanghalian. Minsan naman pag may excess kaming pagkain, pinapakain ko sila dito o kaya naman pag gusto nilang makikain, kumakain sila. Pagkatapos namin kumain ay nagwalis at nagpunas din muna ako ng sahig namin dito sa baba dahil dito kami maglalatag ng tulugan namin mamaya. Dito kami natutulog pag tanghali dahil maaliwalas dito kaysa sa taas namin na sobrang init. Kaya kaysa naman hindi kami makatulog ng maayos ay dito na lang kami natutulog sa baba. Pagkatapos ko rin naman dyan ay naglatag na rin naman ako
ako. Tapos tingnan nyo tong anak ko, meron palang masamang balak sa akin. Sinakyan pa ako sa likod. Alam nyo ba na sobrang bigat niyan? Tingnan nyo naman, hindi na ako makatayo. At para makapag-ayos ako ng maayos, binigyan ko muna siya ng pagkain. Gusto nga daw ng saging, kaya ayan, binigyan ko siya. So ayan, tapos na akong maglatag at nakahiga na rin kami. At i-reveal ko sa inyo ang isang sekreto ni Mikay para makatulog siya. Ito oh. Nilalagay niya yung kamay niya sa kilikili ko. At habang natutulog ang aking anak ay naisipan ko munang magtrabaho. Nagbalot-balot muna ako ng mga bigas na paninda namin. At ayan, natapos ko na siyang balutin lahat-lahat at nagising na rin ang aking anak. Kaya naman nilagay ko na rin siya sa lagayan niya. At dahil dyan, it's merienda time. At dahil dyan, hindi ko rin muna bubuksan ng pintuan namin dahil dudumugin na naman kami dito ng mga bata. At ayan na nga, sabi ko sa inyo, pagkatapos ng merienda namin ay may kalaro na ang aking anak. At habang may kalaro ang aking anak ay sumideline na muna ako ng paggaganchilyo at nagsaing na rin ako ng panghapunan namin. So ayan, nandito pa rin sila kahit na madilim na sa labas. At nung nakauwi na sila ay nagpahinga muna kami saglit at naligo kami dahil ang achim. Sa totoo lang, kinakati kami ng anak ko kapag hindi man lang kami magbubuhos ng katawan sa gabi, tapos pawis-pawisan sa buong maghapon, lalo kaming hindi makatulog. And it's dinner time at ang ulam namin ay yung sinigang na bangus pa rin. Tapos may natira pa palang isang batang hamog. Pinapakain ko na siya dito sa bahay namin kaso parang ayaw niya ng ulam. O tinatamad lang maghugas ng pinggan. Kaninang umaga kasi siya nang naghugas ng pinggan namin dahil dito siya nag-umagahan. Pero nang dahil nga ayaw niyang kumain dito, syempre ako nang maghuhugas. Baka lang din kasi magtaka kayo, mula kaninang umaga pa hindi ako naghuhugas ng pinggan. Puro luto, tapos walis, walang hugasing pinggan. At pagkatapos ko dyan ay nagsarado na rin kami ng mga pintuan at ilaw dito sa baba para sa taas naman kami. At ipapasilip ko rin ngayon ang taas namin sa inyo. So tara, punta na tayo sa second floor. Ayan, at dahil nakita ko na maalikabok na rin dito ay naisipan ko na rin magwalis. So meron kami ditong dalawang kwarto. Isa yung kwarto ko kanina na nililinis, tapos itong kwarto namin ni Mikay na tinutulugan. Medyo crowded nga lang dito sa tinutulugan namin ni Mikay dahil ang dami niya ditong laruan. Oh my goodness. Naisip ko na rin na mag-declutter na lang pagka may time ako para mabawas-bawasan naman yung mga laruan dito na hindi naman talaga namin ginagamit. Pagkatapos kong magwalis sa loob ay dito muna kami tumambay sa may terrace namin dahil sobrang init. At ito naman yung time namin na mag-aral-aralan. Minsan nagdo-drawing siya, nagtitrace, nagbibilang kami, or iba pang related na tungkol sa pag-aaral. So, hindi ko naman siya ganun na pino-force na matuto kagad. Kasi nga bata pa siya, tapos puro laro pa rin talaga yung naiisip niya. Ang sa akin lang, may matutunan lang siya na konti, okay na yon. Dahil hindi naman ako more on academics na nanay. Mas gusto ko na magturo ng mga good deeds sa kanya at mas ipakita kung ano ang buhay meron dito sa mundo. At habang nga kami nagmumuni-muni ay may naisipang gawin ng aking anak. Mag-mini miss you raw siya. Pagkatapos niyan ay drawing time naman. So ayan, nakatapos siya ng rainbow. At sabi ko na sa kanya na idikit namin sa pader namin sa kwarto para makita namin palagi. At sa lagay na yan ay nag-mini miss you pa siya ng konti. At matapos ang lahat ng mga kaganapan na yan, last activity for today's video ay ang magbasa ng book kay Mikay. Yan, depende yan sa kanya. Siya yung namimili ng kwento ko ano yung babasahin namin. Meron kaming Tagalog dito, meron ding English. Ayan, ganyan na talaga ang nagiging routine namin everyday. Mababago na lang yan kung may pupuntahan kami. At nung natapos na rin kami magbasa ay syempre, let's off na. Yun lang muna. Maraming salamat sa pagsama sa isang buong araw sa aming magnanay. Bye-bye!